Binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. At dalangin ko po na sa atin pong pagkakaupo dyan, bago po ako magsimula, ay nais ko po na i-focus po natin ang ating pong mga isip, ang ating pong puso sa Panginoon dahil sa umaga pong ito ay dadalhin po tayo ng mensahe sa atin pong tema na ang pamagat po ay Faith and the Stories It Tells. Meron pong kwento ang atin pong pananampalataya. At bago pa sa atin, meron na pong mga nabuong kwento ng mga pananampalataya ng mga taong pinili at ginamit ng Panginoon para sa ikaluluwalhati ng kanyang dakilang pangalan. So yan po ang ating pong tema, Faith and the Stories It Tells. Pero sa pagkakataong ito, nais ko rin kayo na dalhin yung mga talata pong nasa baba, mga kapatid. Yan po ay naging basihan po ng akin pong paglakad sa pananampalataya. Pero hindi po ako yung nasa picture, ano? Hindi po maitim yung binti ko, maputi po ang binti ko, at hindi rin po ako nagsasandalyas. Naka-leather shoes po ako, ito. Ayan. Okay. So tayo pong lahat ay tumayo. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Dakila at pagpalang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo nang mayroon pong pagpapakumbaba. Kinikilala po namin, Panginoon, na kung ikaw ay wala po kaming magagawa, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa inyo pong pinasimulang mabuting gawain sa aming mga buhay. At ang sabi ng iyong banal na salita, ikaw na nagpasimula, ikaw rin po ang magpapasakdal, Panginoon. Kaya tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na balikang tanaw kung papaanong sa amin pong buhay na walang direksyon, ay dinala mo kami, Panginoon, sa landas ng katuwiran, sa landas ng kabanalan, sa landas na ang dulo nito ay walang ibang naghihintay kundi ikaw, Panginoon. Samahan mo po ang iyong lingkod, O Diyos, sa pagbabahagi ko po ng iyong mga banal na salita. Samahan mo po ako, O Diyos, ng iyong Santong Espiritu. Pagkalooban mo po, Panginoon, ang iyong lingkod ng karunungan. At pahiran mo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan ng akin pong mga labi, na sa akin pong sasambitin, Panginoon. Ang mga salitang ito ay magkaroon ng kapangyarihan ng buhay na sisiyasat, Panginoon, sa puso ng bawat isa. At dahil doon, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay mabubuksan ang amin pong mga mata at lalawak, lalalim ang amin pong pagkakilala. At gayon din, Panginoon, ang pag-asa na ikaw din po, Panginoon, ang nagbigay sa amin. Kaya, Panginoon, salamat po sa pribileyo na mapaglingkuran kita sa mga oras na ito. Kaya itago mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran. At ikaw, Panginoon, ang mangusap sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Huwag mong pahintulutan ng kaaway, Panginoon, na magambala ang amin pong matamang pakikinig ng iyong mga salita. Bakuran mo kami ng iyong dugo. Bakuran mo ng iyong dugo ang apat na sulok ng bahay-sambahang ito, Panginoon. Huwag mong pahintulutan na agawin ang mga binihi ng mga salita na itatanim, Panginoon, sa aming mga puso. Sa inyo ko po itinitiwala, Panginoon, ang katagumpayan ng pagdiriwang ng 19 na taon na pagkakatatag ng gawain mo sa lugar na ito ng may kawayan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin. Ito po aming samutiling sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Sige po, tayo po yung makakaupo na. Ayan. Pwede mo bang paki-reflect sa screen yung Romans 1:17? Wala po yan dyan, pero nais ko po na ibahagi din po yan sa inyo, mga kapatid.
Napahaba yata yung buntot ng kulay pula. Tingin po tayo sa screen, mga kapatid. At wag po kayong mag-alala, mamaya may stiff neck na po kayo. Romans 1:17, NIV version. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. Ano pong sabi? Sa pamamagitan po ng magandang balita, ang katuwiran ng Panginoon ay ipinahayag. So sa pamamagitan po ng magandang balita, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang katuwiran, a righteousness that is by faith. Katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano po yan? Katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. So tingnan po natin yung mga noun, no? Righteousness, righteousness, and righteous. Katuwiran. Ang mga makatuwiran ay mabubuhay o lalakad sa mundong ibabaw sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganon po siya kahalaga, mga kapatid. So kung titingnan po natin, malaki ang papel na gagampanan ng aklat na ito. Matagal na po ito sa akin, sira-sira na, pero hindi ko po siya mabitawan. No? Marami na po itong sulat. Kung iba sa inyo ay mitikuloso, sasabihin nyo, napakababoy naman tong pastor nito. Bakit pa sinusulatan ng Biblia mo? Ugali ko na po na kapag meron po akong nabasa at sumugat sa puso ko, hindi ko po pwedeng hindi sisulatan. Sa tuwing nasusugatan ng puso ko na habang ako ay nagbabasa ng salita ng Diyos, may ginagawa po ang Panginoon sa pamamagitan ng mga salitang yan. No? Ang sabi niya, Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Ang mga salita mo ay ilawan sa aking mga daraanan at liwanag o tanglaw sa landasin na aking tatahakin. Mga kapatid, I would like to each and every one of you to picture in your mind what is the road less traveled. Ano po ang landas na bihira po nating lakaran? Ngunit itong kalsadang ito, marami na pong dumadaan dito. Kaya kung uunawain po natin ang mga salita ng Panginoon, mga kapatid, wala po kayong masasayang na sandali, wala po kayong masasayang na minuto o ano pa mang bagay na masasayang kung atin lamang pong mauunawaan ang salita ng Diyos. Kaya nga po tinawag yung gospel. Ang gospel po ay ang mabuting balita. Ang gospel ay ang pagpunta ng Panginoon, pagsilang ng Panginoon, paghihirap ng Panginoon, pagkamatay ng Panginoon, pagkalibing sa Panginoon, pagkabuhay na muli ng Panginoon, at ang pangako niya na sa ikalawang pagkakataon ay babalik siyang muli. Yun po ang mabuting balita, mga kapatid. At ang katuwiran ng Panginoon ay ipinapahayag sa pamamagitan nga po ng banal na kasulatan. Now, if the righteousness of God is revealed through the gospel, then who are we not to read the written word of God? If the word of God, or if the Bible itself was written 2,000 years way back, and God preserved the gospel or the Bible, the Old Testament form, and now we have the New Testament,
If God so preserved those precious words, then why are we wasting? Bakit po natin sinasayang ang atin pong mga oras na hindi mo man lang sinisilip ang salita ng Diyos? Na hindi po ako magtataka, mga kapatid. Dahil tayo po ay nandito sa lupa, kaya nga sabi ni Pablo sa aklat ng mga Roma, mga kapatid, Romans 12:1 and 2 please. Wala pa po yung mga dahil at random lang po kung ano po yung idaan sa akin isip ng Panginoon. I'll share it to you directly. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, sa pamamagitan po ng kahabagan po ng Panginoon, to offer your bodies as a living sacrifice. Now, pamilyar po tayo sa salitang atang. Di ba ba? Sino po mga albularyo dito? Or, nung panahon po namin, sa isang lugar, kapag bago ang kapitbahay, may nagpupunta pong kapitbahay sa amin at nag-aatang. Ay, kapitbahay! Ito, may ulam akong dala. Tikman mo nga. Iyon yung pagpapakita ng willingness and acceptance doon sa tao. At yun po yung paraan kung paanong pinaglalapit ng Diyos ang mga tao noon through offerings. Okay? But how much more in the light of this word, sabi doon, therefore, sa makatuwid, I urge you, ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sang-ayon sa kahabagan ng Panginoon, sang-ayon sa kahabagan ng Panginoon na iyong ihandog ang iyong katawan bilang buhay na kaloob. Tumatanggap ang Diyos ng buhay na kaloob. Sa tingin niyo ba yung mga perang nilalagay niyo po dito sa offering box ay buhay na kaloob? Kung ang maghahandog nito ay patay, meaning walang relasyon sa Panginoon, pera lang siya. Pera lang siya. Pero kung buhay ang naghandog ng salapi dyan sa box na yan, mga kapatid, nagiging mabangong sambyo ang inyong mga kaloob. Una, dahil ikaw, una mong inihandog ang inyong sarili, saka pa lang ang mga material na bagay. But look at this. To offer your bodies. Hindi po material na bagay ang hinihiling talaga ng Diyos sa atin para ihandog sa Kanya. No? Yun pong pagbibigay ng ulam noon is just a medium of transaction. But the logic behind giving away of viands ay ang pagbubukas ng kanyang sarili sa tao. At sa pamamagitan ng ating mga katawan. Okay? Kaya hindi nyo po dapat sinasalbahe yung katawan po ninyo. Kasi sabi ng Panginoon, to offer or ihandog, ialay, iatang. Ano pa bang salita sa offering na malalim na Tagalog? Maaring hindi po natin to na pagbibigyan ng matamang pansin, but look at that. Sabi doon, in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice. Why living sacrifice? In the Old Testament way of offering, mga kapatid, yung mga Israelita, pupunta sila sa tabernakulo or sa templo, magdadala sila ng mga hayop. Lalo sa panahon ni Moses. So dadalhin nila yun doon, andun yung mga saserdote, tutulungan sila kung paano i-offer yung mga hayop na yon. Anong gagawin nila sa hayop? Papatayin nila yung hayop. Hahatiin nila yung sa gitna. It's grotesque. Nakakapandiri po yung pumatay ka ng hayop. Mabuti sana kung sasaksakin mo lang sa leeg. Hindi eh, hahatiin mo sa gitna. Lahat hahatiin sa gitna. So lahat ng mga laman loob, pasensya na po kayo sa graphic detail.
Yung lahat po ng laman loob, meron pong patakaran kung paano mo yan itatabi. Lalong-lalo na ang dugo, lalong-lalo na ang taba, lalong-lalo na ang mga atay, bituka, at kung ano-ano pa. Meron po siyang detalyadong pamamaraan kung paano po niya yan i-dispose or ihahandog sa Panginoon. Ano sabi ng Biblia? Ang mga taba ay huwag gagalawin, huwag niyong kakainin sapagkat yan ay para sa Diyos. Pastor, anong kaugnayan ng taba? Sige, kumain kayo ng taba. Mamaya ganun na kayo. So, lahat ng ino-offer noon ay patay. Bagamat iyon ang inutos ng Panginoon at paraan or anino ng paghahandog. Because all of what we have read in the Old Testament are just foreshadowing. Pagpapakita ng mas reality o mas totoong mangyayari sa bagong tipan. Kaya alamin po natin paano ba nagsimula ang pag-o-offer, ano ang dahilan ng pag-o-offer at bakit nila ginagawa ang pag-o-offer. At ano yung paraan ng kanilang pag-o-offer. So yun nga, pinapatay nila at yung dugo, winiwisik po doon sa dambana, doon sa mga horns. Winiwisik, napakalansa po ng dugo, mga kapatid. Ang sabi po ng Hebrew 9:22, okay? Pasyal ka muna sa Hebrew 9:22. In fact, sabi doon, sa totoo lang, the law o ang kautusan requires that nearly everything. Ano ba yung requires? Kinakailangan na lahat ng bagay ay kailangang linisin sa pamamagitan ng dugo. Sapagkat kung wala ang pagbububo o ang pagtitigis ng dugo, there is no forgiveness. So ano ang relasyon niyan sa Old Testament? So yung dugo, mga kapatid, na iwiniwisik sa altar ay nagpapakita ng pagtatakip ng kasalanan ng mga Israelita sa pamamagitan ng dugo. Ay dugo po ng hayop yun, mga kapatid. Pero ganun pa man, yung pananampalataya nila ay nahubog sa paraan na kung saan ito ay pansamantalang tatanggapin ng Panginoon dahil may gagawin ng Diyos pagkatapos ng Old Testament, which is the Old Covenant, at darating ang Panginoon, which is the New Covenant. Kaya nga po yung kurtina sa templo ay naghahak mula taas hanggang baba. Ito po ay nagpapakita na ang mga luma na pamamaraan ng paglilinis ng kasalanan na noon ay tinanggap ng Diyos. Ang nakakalungkot lang, mga kapatid, hindi po ito naging malalim ang dating sa mga Israelita, pero ginagawa na nila. Anong ibig sabihin yan? Marami po dito nag-church lang. Ginagawa lang. You are offering yourself to God by the pretext. Anong ibig sabihin ng by the pretext? Pinsan po yun ng text. Pretext. Okay? Biro lang po yun. Yung sa akala mo, nakasamba ka na sa Panginoon dahil nagpunta ka nung linggo o umatin ka ng anniversary kahit na hindi ka iniimbitahan. Nagpunta ka dahil alam mo pagkatapos ng anniversary ay magpagtitigis ng dugo. Wala nakakuha. Ewan ko sa inyo. Masyado kayong seryoso. Sabi niya, and without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Naintindihan kaya ng mga Israelita yan during that time? Did they fully understood the context by which the Word of God was given to them? Yun po ang malungkot. Hindi po nila naiintindihan. Ginagawa lang po nila yan out of dispensation. Ano ibig sabihin ng dispensation? Ginagawa mo lang yun dahil kinakailangan, pero walang malalim na kadahilanan. Pupunta ka ba ng church na dahil linggo? Pupunta ka ba ng church na magsuot ka ng pula kasi ang motif ngayon, green and red? Ginagawa mo lang ba dahil inutos sa'yo? Okay? So, balik po tayo doon.
Nais ko pong dalhin po kayo lagi doon. Pero ang pinakamaganda dito, sabi doon, kung titignan po ninyo yung pinakahuling phrases, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Meron pong gagawin ang Diyos na nagkatawang tao sa pagtitigis ng kanyang dugo para ang kasalanan ay hindi lamang pumatakpan, kundi totally mawala. Totally mawala. So yan po yung pinagmulan yan, mga kapatid. Balik po tayo sa unang verse kanina. Ayan. I-connect po natin, mga kapatid. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. And the righteousness that is by faith. Yung ginagawa po nila ay true obedience by the old way. Naliligtas po sila by obedience. Sa ngayon po, ang tao naliligtas by faith. May pagkakaiba po yan, mga kapatid. A righteousness that is by faith from first to last. Kaya nung tanggapin ko po ang Panginoon way back 2000, no, not 2000, way back 1985. And I would like to thank God sa pamamagitan ng 2 taong ginamit niya sa akin. Isa po doon si Pastor Joe. Hindi po niya ako tinantanan. 2 taon ko po yung pinahirapan, mga kapatid. And that's why nung tumanggap ako sa pananampalataya, that is the sweetest victory he ever experienced. Kasi mahal na mahal niya ako bilang pinsan eh. Magkasama kami sa lahat eh. Sa hirap at ginhawa. Pati sa kalokohan. At ang hindi po namin makakalimutan talaga yung experience namin ni Pastor John nang pag-untugin po kami ng nanay ko ng aming mga ulo. Yes! At yung pinalo kami ng siit ng kawayan. Dahil galing kami sa eskwelahan, dapat nasa bahay na kami. Eh kaso dahil adventurous kaming magpinsan eh. Kung ano yung gusto ko, kahit hindi niya gusto, gusto na rin niya. So nagte-text kami. Hindi tuwang-tuwa dahil nananalo kami. Tapos sinundo na kami ni Brother Rudy. Yan si Brother Rudy. Saksi yan. Yan ang sumundo sa amin. Oo. Sabi niya, hala kayo. Hinahanap na kayo ni nanay. Para kaming natauhan, mga kapatid. Yung salitang yung hala kayo, iba yung nanghahala kayo, iba yung hala kayo. Okay? Hala kayo. Hinahanap kayo ni nanay. Nako, parang nagkatugma yung aming brainwaves ni Pastor Joe. Parang nagkaganon kami. Para kaming nabuhusan ng malamig na kumukulong tubig. Nagmamadali kami. Pagdating doon, nandun na si nanay. Walang kagatol-gatol, mga kapatid. Hali kayo. Alam niyo bang, kanina ko pa kayo hinihintay? Tsahin niya yun, hindi niya nanay, ha? Tsahin niya yun. Nanay ko yun. Hali kayo. Hali kayo. Hindi pala kontento si nanay. Yun nga. Yung haplitin ka ng siit. Sino dito nahaplit na ng siit? Amen. Nakaiyak ba kayo? Paano umiyak kayo naplot ng siit? Oh. Yung lupa. Naku, nag-ano kami sa lupa. Ginawa namin bunot ang put namin. That is actually the way molded me in my journey in faith. Kapatid, tinitignan ko, binabalikan ko yung timeline ko eh. Papaano ko nakilala ang Panginoon? Papaano sinimulan ng Diyos ang mabuti niyang gawa sa paraan na hindi ko talaga maintindihan. But eventually, I ended up being a pastor. And no one in his right mind, no one in his right mind, napipiliin niya na gusto ko maging pastor. Nang walang nag-ano sa kanya, walang nag-influence sa kanya, mga kapatid.
No one. And so my faith was molded through good works. Gumawa ka ng mabuti. Kasama yun sa molding ko ng faith. Kaya nga po ang tema natin ay faith and the stories it tells. May kwento ang bawat isa sa atin kung bakit po tayo nandito ngayon, mga kapatid. Kaya nga po ang isang iglesia ay isang bukas na aklat at kung inyong babasahin ang iglesyang yan, marami po kayong mababasang magandang kwento sapagkat lahat ng kwento na sinimulan ng Panginoon matatapos sa pinakamagandang kwento sa balat ng lupa. And that's why sabi doon, a righteousness that is by faith. Pananampalataya from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Hebrew 11:6, please. And without faith, at kung walang pananampalataya, it is impossible to please God. So don't try to please God by your good works. Don't try to please God with your achievements in life. Don't try to please God by your stature. Okay ba? Do not. Kasi sabi doon, it is impossible. Tinuturuan ka ng Biblia kung papaanong bigyan mo ng kaluguran ng Diyos sa paraan na gusto ng Panginoon, hindi sa paraan na gusto mo. Di ba, pag piniplease ninyo magulang ninyo, kung ano yung utos sa inyo, sinusunod ninyo? Di ba? Di ba, Yula? Kapag inuutusan ka, ako na naman! Pagod na ako! And without faith. So lahat po tayo, mga kapatid, sabi doon, and without. Anong meron ka na hindi galing sa Diyos? Wala, di ba? So, huwag mo sabihin wala kang pananampalataya. Gisingin mo lang. Gisingin mo lang. Sabi doon, and without faith, it is impossible to please God. Hindi to please your neighbor, hindi to please your pastor. Do not try to please me with your good looks. I'm better than you. Hindi ba napapansin si Bal kapag nagpipiyas, lumalakad na rin siya. Tumatayo na rin siya dito. Sumisigaw na rin siya. Oh. Because anyone who comes to Him, pagmasdan nyo yung anyone who comes to Him in relation to faith, you cannot come to God without faith, but you can come to God with faith. Ganun lang po ang simple ng equation, mga kapatid. And because anyone who comes to Him must believe. So meron po mga sanga-sanga ang pananampalataya. Hindi lamang po siya letra. Mamaya isa-isahin po natin yung faith. Okay? Anyone who comes to Him must believe. Dapat kang sumang-ayon. Dapat kang magpailalim. Dapat mong buksan ang iyong balintataw o ang iyong pag-iisip sa paraan ng Diyos na gusto kanyang kausapin. It is not impossible to talk to God. It is impossible to please God and to talk to God without faith because you will never come to understand God. Sabi doon, must. Imperative po yung salitang must. Ano ibig sabihin ng imperative? Kinakailangan. Must believe that He exists. Ano ba yung exist? Nandyan siya. And that He rewards those who earnestly seek Him. Walang tao na naghanap sa Panginoon na hindi po tumanggap ng gantimpala. Doon pa lang sa paghahanap, may gantimpala ka na, kapatid. At hindi kayo excited.
Ang sabi po ng Isaiah 55, sabi doon, seek the Lord while yet He may be found. Hanapin mo ang Diyos hanggat siya ay makikita pa. Sapagkat darating ang panahon na kahit anong pilit mong paghahanap sa Diyos, hindi mo na siya makikita. Must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Ano ibig sabihin niyan? Ginagantimpalaan niya ang mga tao naghahanap sa Kanya earnestly. Yung totoo. Paano ba maghanap ng totoo sa Panginoon? Which brings to mind, kapag kayo ay nawawalan ng mahalagang cellphone, kilala ko nawala ng cellphone eh. Paano kayo maghanap ng mahalagang cellphone? Tumawag kayo sa barangay, tumawag kayo sa Malacanang, tinawagan niyo ang mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo, nawawala ang cellphone ng anak ko. Please help us. Baka tinignan nyo na sa lahat ng ilalim ng kama, sa ilalim ng upuan, sa ilalim ng batalan, sa ilalim ng plato. Baka nandun naipit. Di ba gagawin mong lahat para mahanap mo, mga kapatid? O ikabit mo yan dyan. Paano mo hinanap ang Panginoon? Dumaan ka ba sa ganong proseso? Dahil kung hindi, meron kang nalagpasang experience. And that is why your faith is shaking. Kapag meron kang isang bagay na critical or sa sinasabi sa college, prerequisite, kinakailangan mo munang kunin yan o kinakailangan mo ng pagdaanan yan. At hindi mo na pagdaanan, merong kulang. Merong kulang. Hindi mo ma-appreciate ang isang bagay na hindi mo pinaghirapan. Because in seeking, you have to exert effort. Naghahanap ka eh. Sino po dito naghahanap ng trabaho? Paano mo ba maghanap ng trabaho? Ay, wala akong kausap. Anong unang ginawa ninyo nung maghanap kayo ng trabaho? Sigurado kayo? Kasi ang una naglalaro sa inyo, magkano kayo sasweldohin ko kapag natanggap ako dito? Naghahanap ka pa lang eh! Diba? Sweldo agad eh! Ang sabi doon, He must believe that He exists and that He rewards. At kapag ikaw ay ini-interview na, hindi mo alam kung paano sagutin yung mga tanong. Kasi naghahanap ka ng trabaho, gusto mo lang magkaroon ng trabaho. Ang itatanong sa iyo, bakit mo naman nasabi na karapat-dapat kang tanggapin kita sa posisyon na ito? Wala ka nang masagot. Kaya karamihan sa atin naghahanap ng trabaho, failure, disappointed. Sapagkat ang intensyon mo matanggap. Pero bago kang matanggap, meron kang dapat na maintindihan. Nakasalalay sa paraan mo ng paglapit, pagsasalita, at pagpaparating ng intensyon mo doon sa nag-i-interview sa iyo para paniwalaan ka sapagkat hindi lang naman ikaw ang naghahanap. Amen? Maliwanag po sana yan. Okay. Hebrew 11:1. Now faith, ngayon, ang pananampalataya is confidence in what we hope for. Ano yung confidence? Nakakatiyak ka. And assurance. Nakakatiyak ka na, siguradong sigurado ka pa. May kausap po ba ako? Ayun. Kasi nung tinitignan ko kayo, nakakatiyak ka na at nakakasigurado ka pa, nakaganong ka, oh. Busy. Okay. About what we do not see. Ayan. Noong ako po ay makatapos ng kolehiyo,
Bachelor of Science in Architecture, 5-year course. Sinabi ko sa sarili ko, hindi ako dapat mabigo. I have to tell it to myself. Kinakausap ko yung sarili ko. Redentor! Hindi ka dapat mabigo. Bakit? Yung mga magulang mo, ang taas ng expectation nila sa'yo. Kaya sila nagsisikap, gumigising ng alas 12, pupunta ng Cloverleaf, mamamalengke, magtitinda, kahit puyat, kahit pagod, kailangan magtinda para meron kang pamasahe, meron kang pambili ng tracing paper, at meron kang pagkain. 5 taon, mga kapatid. Bukod pa doon sa pagbubuntis sa akin ng nanay ko. So sinabi ko sa sarili ko, hindi ka pwedeng mabigo. Hindi ka pwedeng mabigo. And that served as supreme challenge to me. Hindi ko pa alam na tatawagin ako ni Lord na maging pastor. No? So, anong ginawa ko? Nag-aral po ako. Nung una, parang, basta may maiguhit lang, may maipasa lang. Maka-attend lang sa church, makabasa lang ng, kunwari, ay verse at chapter, at ilagay sa GC. Oh, ay natapos ko na. Okay na ako. So, dinadaya ko yung sarili ko. For how many years am I fooling myself? Ilang taon kong niloloko o dinadaya ang sarili ko. Pero ako'y 4th year na, mga kapatid. Naramdaman ko na yung pressure. Kasi nagtatrabaho na ako noon. At bumalik sa alaala kong sinabi ko sa sarili kong, hindi ka dapat mabigo, Reden. Sapagkat may umaasa sa'yo. Hindi po ako magaling. Pero meron po akong prinsipyo. Kaya, ngayon ko naaalala itong salitang ito. Nakagraduate po ako ng architecture. Hirap na hirap po ako. Totoo lang, sa totoo lang, payat na payat po ako. Kung makikita nyo lang yung retrato ko dyan, pagtatawanan po ninyo ako. Isang bulate na lang, hindi po may pirma sa akin. Isang-isa na lang. Napakapayat ko noon. Pero dahil meron akong challenge sa sarili ko, I challenge myself, hindi ka dapat mabigo. So I reached for the star. Hindi ako kailangang bumigay kahit alam kong hirap ako. Natapos ko yung architecture, na-defend ko yung aking thesis, 3 hours of defending my thesis. 3 grueling hours of defending my thesis. But eventually, they failed me and gave me a failing failing grade, which is 76. Nagulat ngayon yung advisor ko, Mr. Padua, what happened? Hindi ko nga po alam, sir eh. Pati yung department head namin, wala pa kaming dean noon. Sabi niya, ano nangyari? Sir, hindi ko alam eh. Pero isa sa mga anak niya ang naging juror. Sabi niya, kaya mo bang mag-redefense? Sabi ko, sir, at any given time, sige, i-redefense ko. Pero sabi niya, sige, kakausapin ko sila. Alam niyo mga kapatid, dahil ayokong mabigo, kahit na alam kong mahirap mag-defense, sinabi ko, sige, kaya ko, i-defense ako yan. I-defense ako yan. Kung yung thesis ko, i-defense ako, lalo pa kaya ang pananampalataya ko. And that department head, in the name of Mr. De Los Reyes, talked to the judges. Hindi ko alam kung ano pinag-usapan nila, but he came back to me. Okay, huwag ka na mag-redefense. Yung grade mo na 76, I'll give you 89. Ganun lang kasimple. Alam niyo ba kung bakit ayokong mapahiya? Kasi yung nag-defense ako ng thesis ko, nandoon ang buong barangay. Andun ang tiyahing ko, yung nanay ni Joe, nandun. Ayaw ko lang si kuya, kung nandun si kuya. Si nanay nandoon, kapatid ko nandoon. Nanay ko nga kinakabahan na, nanginginig na eh. Yung isang kaibigan kong Muslim, sabi niya, Mami, huwag ka magkalala, kaya na natin yan. At yun nga, kaya ko nga ibagsak.
Pero hindi ako nawala ng pag-asa. At dahil may plano sa akin ng Panginoon, naipasa ko yung thesis ko na hindi na ako nag-redefense at naging mataas ang grade ko. Hindi lamang po yun, mga kapatid. Natapos ko na ang defense, natapos ko na ang thesis, nakagraduate po ako. Anong susunod? Kailangan kong pumasa ng board. Anong kaugnayan sa aking pananampalataya? Hindi ko pagkilala ang Panginoon noon. Alam niyo ba na lahat ng simbahan, halos lahat ng simbahan na malapit sa amin, pinasok ko at lumuhod po ako. My approach is wrong. Kasi lumuluhod ako eh. Ito pong mga tuhod kong ito, talaga nagkulay talong yan. Sa Baclaran, kung sino po nakapunta niyo sa Baclaran, sino po nagpunta dito ng Baclaran? O yan. Nakita mo yung mula pinto hanggang altar? Gaano kahaba yun? Siguro mula dito hanggang sa nagtitinda ng milk tea. Ganyan kahaba yung altar. Luluhurin ko yan, mga kapatid. 9 na Miyerkules. Hawak ko pa ang rosaryo. Ay, hindi. Hawak ko pala si rosaryo. Iba yung ganun eh. Iba yung ganun. Okay? Ano ba yung asawa ko? Kasi akala ko ba na si Mira, ngayon si Rosario na naman. Ang dami mo talagang babae. Pagkatapos ko sa Baclaran, punta ako sa Manawag. Nako kapatid, pinupunasan ko yung mga paa doon. Kasi sa tingin ko, banal na banal ako, papasa na ako. At hindi lang yan, kapag natutulog na ako, kukuha ko ng isang maliit na papel, ilalagay ko muna yung pangalan ko, Redentor Agbayani Padua. At doon sa unahan, ilalagay ko architect. Ilalagay ko yun sa ilalim ng unan ko at hihigaan ko. At sasabihin ko sa iyo, at sasabihin ko sa sarili kong, congratulations, Architect Redentor A. Padua, UAP. Para ko sira ulo. Pero hindi bali na. Hindi bali ng sira ulo. Huwag lang akong mabigo. Kumuha ako ng board July 4, 5, and 7, 1985. 3 days akong nasa ilalim ng lupa, katulad ni Noah, katulad ng Panginoon. September 20, na-release ang board. Lumabas ang dyaryo. Hinarang ng tatay ko ang nagtitinda ng dyaryo. Para lang makita ang isang napakagandang pangalan, Redentor Agbayani Padua. Kaso lang, walang nakitang pangalan ang tatay ko. Isinarado na niya ang dyaryo. At nung ako'y bumababa na, kasi ang palatandaan ko, kapag ako'y pumasa, merong rejoicing. Welcome! Congratulations! Architect! Magaling ka talaga, anak! Eh, nung bumababa na ako, okay lang yun, anak. Bagsak ang kaluluwa ko. Binuksan ko yung dyaryo, wala talaga akong makita. Umiyak na ako. Sabi ko, Lord, why? Dinalingan ko naman. Kinuwenta ko pa nga eh. Alam ko, papasa ako. Bakit ako sa kwarto? Nagmukmuk ako doon. Para bang sinisisi ko ang Diyos. Hindi ka kasi nag-review. Sinisi ko yung Diyos, hindi siya nag-review. Kaya bumagsak tuloy. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ka pwedeng mabigo. Hindi ka pwedeng sumuko. Babauli ako. Kahit alam kong hindi ko kahit nabasa ko yung dyaryo na wala ang pangalan ko, babasahin ko pa rin yung dyaryong yan. Sabihin ko, mula A hanggang Z, tatapusin ko lahat. Yung pangalan lang. Pero yung laman ng dyaryo, hanggang ngayon hindi ko pa nababasa, mga kapatid. Dilaw na nga yung dyaryo eh. Bulletin today. Mula A, nabasa ko. B, nabasa ko. Hanggang O, nabasa ko. May kadugtong pala yun sa likod. Na hindi binuklat ng tatay ko. Akala niya yun na lang katapusan. Binuklat ko ngayon. Sabi ko, bahala na. Babasahin ko talaga lahat. Tapos nakalagay doon, list of successful examinees pending compliance for a specific requirements. Sabi ko, meron palang ganito. Kasi alam ko na, ibigay ko ng lahat eh. Di binabasa ko na, A to Z. May nakita ako, Redentor. Ay, hindi. Redentor nga ba? Redentor. Sabi ko, kapangalan ko.
Ang swerte naman to, pogi rin siguro ito mga kapatid. Redentor! Ang palad naman ito, putol. Naputol yung Redentor eh. Sabi ko, kasi dulo nito, hinanap ko pag ginanong ko pa eh. Oh. Middle initial. A. Uy! Pareho kami! A! Ay kadugtong, Padua! Ay nag-isip na ako, teka muna, sandali. Redentor A. Padua, ako to eh! Ako to eh! Ako to, tsak ito, ako to! Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Alam niyo yung 8 apartments, nabulabog po yun sa sigaw ko. Ah! Gaano pa kaya kung ang pangalan mo makita mo sa aklat ng buhay, kapatid, kung hindi ka sa bigaw? Diyan pa lang yan, ha? Diyan pa lang. Yes, hallelujah. Hallelujah. Alam niyo, pagkahawa ko ng dyaryo, sumabog. Pasado ako, tay! Ay, nabuhayin yung mga magulang ko. Umiyak na yung nanay ko. Niyakap na ako ng tatay ko na para bang mamamatay na ako. Nabalikan ko ulit, sabi ko, hindi ako dapat mabigo eh. Hindi ako dapat mabigo. At yun na nga mga kapatid, ako nga yun. Dahil dumating yung result ng board. Kasi sa board, kapag dumating sa'yo pula, bagsak ka. Ay dumating sa akin blue. Pumasa. So validated. Pasado. Ngayon, anong kaugnayan niya sa pananampalataya? May mga ginagawa tayo na sa paningin ng iba, lalong-lalo sa mga reliyoso at sa mga born again, mali. Yung pagluhod sa simbahan, yung pagpupunas ng mga paa, at kung ano mga panalangin, lahat yun mali yun sa born again, mga kapatid. Alam niyo bang hindi naman mali ang tinitignan sa iyo ng Panginoon? Maaring mali ang iyong kapamaraanan. Pero hindi kapamaraanan titignan sa iyo. And that is why that took part as my journey in faith, mga kapatid. Sa makatwid, naging professional po ako. Kaya tuwang-tuwa ang mga magulang ko. At alam ko, pinagmamalaki ako ng kapatid ko. Ng mga kapatid ko. Nandito po sila. Pwede bang tumayo si Brother Rudy at Sister Jean? Yan po ang aking mga kapatid. Ayan. Lahi po talaga namin ng mga nakakalbo na. Ayan. Pwede bang tumayo ang aking mga anak, lahat ng anak ko? Mga anak, tayo kayo. Gusto kayong makita ni Pastora Apple. First time kayong makikita. Tayo mga anak. Yan si Aina, yan si Sarah yung pang-apat, yan si Ezekiel ang bunso, at yan po si Claire, yung panganay. Wala po si attorney dahil siya po ay nag-abay sa kasal. Sige na anak, pwede na kayo mo. At syempre, natawagan ko rin tumayo ang aking mahal na kabiyak. Mahal na kabiyak! Ayun! Sumilip! Tingnan naman kung gaano kagandang nilalang yan. Paano hindi ka nang maka-fall in love dyan? Anong kaugnayan sa pananampalataya? Amen. Amen. Yung abot ng isip ko, ang inaakala kong pananampalataya ko na, hindi po, mga kapatid. Hindi. Pakibuksan sa 2 Corinthians 5:7. Amen. Therefore, hindi, 5:7, not 5:17, 5:7. Ganyan siya kaiksi, pero walang hanggan ang ibig sabihin yan, mga kapatid. For we live by faith, not by sight. Inaakala natin ang pananampalataya ay yung atin lang mga ginagawa. Hindi po. Hindi yan ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay katulad ng isang
sikat ng araw na kapag siya ay nasa ituktok ng iyong ulo, wala kang nakikitang anino. Kapag masdan niyo ba? Kapag tirik ang araw, pag nakatayo kayo, walang anino. Subukan nyo habang lumulubog ang araw, humahaba ang inyong anino. Only 5. Ganon kabuti ang Diyos. Sapagkat wala naman po nakaupo dito na hindi po nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, kahit born again ka pa. And that is why, ang sabi po ng Corinthians, kaya po tayo binibigyan ng assurance, kaya po tayo binibigyan ng motivation, because for us not to come to a point that we question the validity of our faith. Your faith doesn't require your validation. It is God's validation. Papa. Kaya nga sabi niya doon, for we live. Ang ibig sabihin ng live, kumikilos, gumagalaw, humihinga, natutulog, bumubukas ang mata, umumuyang yung bibig. Lahat po yan ay part ng live. In Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Acts 9:27. Ang sabi niya doon, for we live by faith, nabubuhay tayo, lumalakad po tayo, humihinga po tayo, kumikilos po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi, wag na yan. Wag na yan. Nabanggit ko lang yan. Balik to doon sa Romans, 2 Corinthians 5:7. For we live by faith, nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano pong sabi kanina? It is impossible to please God without faith. Ngayon, susuportahan po ito. Ngayon, for we live, tayo po ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi sa pamamagitan ng atin pong nadarama, nakikita, nararanasan, o anumang bagay. Sapagkat ang pananampalataya ay meron pong kaukulan na kahulugan sa tao na sinimulan ng Diyos na pagkalooban ng pananampalatayang ito. Okay. Give me an F. Letter F lang muna. F. Malaking F ang ibigay mo sa akin, kapatid. Bold letter F. Asan yung isang papel ko? Nawala, may nahulog ba? Parang kulang. May papel ba akong nahulog? Merong hindi na isama eh. Ito pag hindi talaga kayo naghahanap, ang bihira kayo. Gamitin nyo nga yung mga mata ninyo. F. Wala? Walang F? Hindi ba may tekladong F dyan? Ito po ang faith sa akin. This is my personal journey into faith. That's why I'll give you my journey in faith. F-A-I-T-H. Personal ko po ito, mga kapatid. Noong ako po ay dinala dito ng Panginoon, bago po ako dinala dito ng Panginoon, just to give you a background, meron po akong church na pinagpapastoran. Administrative pastor po ako ng Love Fellowship. Life Outreach of Victorious Evangelism. Matagal po ako dyan, mga kapatid. To make the story short, may nangyari na hindi po maganda. Nung itong church na to ay nagkaroon ng affiliation sa Singapore, may nakilala silang church na umaalalay sa kanila. Ang kondisyon ay only one pastor can be given opportunity. I mean aid. Nasipa po ako dun sa church na yun. Sinipa po ako.
For how many years na nandun ako? Binata pa po ako, nandoon na ako. Doon po ako nagamit na instrumentalist. Doon po ako nagamit na MC. Doon po ako nagamit na exhorter. Doon po ako nagamit na youth pastor. At doon po ako nagamit na administrative pastor. Pero sinipa po nila ako. Nagkataon naman, si Piston Joe, nagpapagawa ng bahay, nagpapadrawing, hindi ko nagawa, nagkaroon kami ng samaan ng loob niyan. So, nagkadoble-doble. Talagang totally devastated ako for many weeks. And then, nung panahon na yon, itong TLCC, hindi pa po ito FCCI, meron pong isang pastor dito na ang pangalan ay Pastor Mark. Nagkaroon din ng problema. So nagkausap po kami ng kapatid na ginamit para mapunta po ako dito. Nawala po yung pastor, pinadala po dito. Una kong pinapunta dito or pinagamit ko dito si Pastor Sunny. Pero sa tindi ng sama ng loob ko, sabi ko, Lord, saan mo ko dadalhin ngayon? Well, kung noon nasabi ko, no, ako'y kumukuha pa ng architecture, hindi ako pwedeng mabigo. Yun prinsipyo ko sa buhay. Hindi ako pwedeng mabigo. Pero ipinarana sa akin ang mabigo. Hindi ako nabigo nung ako ay kumukuha ng architecture. Natapos ko yun, mga kapatid. Okay. Dumating ang pagkakataon, dinala ko dito ng Panginoon with a broken heart. Babasagin ka muna ng Panginoon para ikaw ay lubusang gamitin. And that is my entrance to appreciation, full appreciation of faith. Doon ko naintindihan na ang pananampalataya ay kailangang dumaan sa paglilinis ng Diyos o sa pagsubok ng Diyos. So inalis po ako doon, inalis na ako sa comfort zone ko. Dahil okay na ako doon kilala na ako doon okay naman kami. Pero gumawa ng kapamaraanan ng Diyos na masipa ako doon, umalis akong basag na basag ako. Pero ganun pa man, naalala ko ngayon ang sinabi ng nanay ko, bago po ako, nung ako ay ordinahan na way back 1997. Sabi niya, anak, ngayon ko lang sasabihin sa ito. Alam mo ba, nung ipinapanganak kita, muntik na akong mamatay. So, nag-50-50 ang nanay ko. Pero sabi niya, sa panahon na yon, tumawag ako sa Diyos. Alam niyo ba kung anong panalangin ng nanay ko? Sabi niya, Panginoon, pero English ang pagkakasabi niya sa akin, Tagalogin ko na lang. Sabi niya, Panginoon, buhayin mo ang batang ito. At kapag nabuhay ang batang ito, paglilingkuran ka niya habang siya ay nabubuhay. So, unti-unti na nagkakaroon ng hubog ang pananampalatayang sinimulan sa akin ng Panginoon. Hindi po tayo pare-pareho ng pananampalataya. May sukat po tayo ng pananampalataya, mga kapatid. Your faith has a story to tell. My faith has a story to tell, and our faiths have stories to tell. At yung kwentong yun ang iyong evangelism. Kung papaanong sinimulan ng Diyos, ang sabi mo sa Philippians, He who began a good work in you, He will complete it. Tatapusin nyo ng Panginoon. So ano po ang pananampalataya? Ano po ang aking journey into faith? Letter F. Pakilisan nyo na lamang po dahil hindi po kaya dito Pwede bang i-type habang sinasabi ko? Okay. Pakibura na yan. Para masundan nyo po ako. Ang sabi po ng Ecclesiastes 3:11, in His time, He will make all things beautiful. F means forge. Forge. F-O-R-G-D. Amen. F-O-R-G-E-R
G-E-D. Forge. Ano ibig sabihin ng forge? Ito po yung pinitpit. Kung may bakal, nakita po kayo ng, ano ba yung tawag doon sa nagaganon? Panday. Okay? Nakita na po kayo nun? Yung merong kapirasong bakal na gusto niyang gawing magandang kutsilyo, magandang samurai. Mula doon sa raw material na bakal, or dadalhin po yan sa matinding high temperature ng apoy hanggang sa yung bakal ay magkulay pula dilaw. Ibig sabihin nagbabaga. Ang pananampalataya ko mga kapatid, ng panahon na ako inuhubog ng Panginoon, ay inilagay po niya sa apoy. Bakal na inilagay sa pinagbaga po talaga. Hindi lamang po ako nag-iihaw, mga kapatid. I was forged. Talagang pinitpit ako ng Panginoon. Alam ni Pastor Joe yan. Paano ako pinitpit ng Panginoon? During my heydays, during ako po ay nung binata pa, nagkaroon po ako ng maraming girlfriend. Okay? At meron po ako na disgrasya. Meron po ako na disgrasya doon. This is an open secret to all of you. No? Because there is nothing for me to hide. Kailangan makilala nyo si Pastor Ed. Gaano ba kasama si Pastor Ed, mga kapatid? So, meron po akong nagalaw na babae at nagbuntis. Binata pa po ako nun. Hindi ko pa po kilala si Presi. Wala po akong kaalam-alam na dadalhin sa buhay ko ng Panginoon. Sa madalit sabi, inilagay ko yung sarili ko sa problemang hindi ko kayang lusutan. Nabuntis yung babae, pinalaglag po namin ng babae. Kung inakala nyo magaling kayo kaysa sa akin, o sige, mas magaling kayo sa akin. Pero yun po yung pagkatao ko. Alam ko masama ang pumatay, pero ayoko mapahiya. Mas gusto kong iligtas ang mukha ko to save my ass or to save my face. I'm more than willing to massacre an unborn child inside the womb of a woman. With my full consent. Willing, voluntary. So nagawa ko po yan mga kapatid. Ngayon kung mabuting tao nga hanapin ng Panginoon, bagsak na ako. Hindi na ako po pwede. Killer ako eh. Killer ako eh. Nasa 4 months na yata yung bata nung ipa-abort namin ng babae. Alam ko pa yung lugar. Alam ko pa rin po yung gamot. Baka gusto nyo magpalaglag ng bata, lapit lang po kayo sa akin. Sa Quiapo lamang po ang bilihan. Sa Mercury Drug, Quiapo, Kanto, Plaza Miranda. Baka kailangan nyo na ng doktor. Baka buhay pa yung doktor na yun. So, dinaan ako ng Diyos sa paraan na wala akong ibang lalapitan kundi siya. Okay? Hindi po naging maganda ang paghubog sa akin ng Panginoon dahil sa sobrang dumi ng puso ko, kahit mataas ang pinag-aralan ko, immoral po ako mga kapatid. Napaka-immoral kong tao. Nung college po ako, meron po akong ihahatid sa Tondo, may ihahatid po ako sa Sampaloc, at meron po akong ihahatid sa kung saan-saan. Hataw. Hataw. Kaya hindi ko alam kung anong nakita sa akin ng Panginoon para tawagin niya akong pastor. At kung tatanungin niyo ako mga kapatid, meron ba akong testigo? Meron po. Ayun o, si Pastor Joe. Alam niya lahat ng kalokohan ko. Maging si Brother Rudy, alam niya yung iba. Maski si Bunso, alam niya yung iba. Kasi nang kukupit pa ako sa tindahan namin para may pambili ng gamot eh. Kinukutsaba ko si Bunso eh. Ganoon ka masalimuot ang buhay ko mga kapatid. Hindi po ako banal na akala nyo ay hindi makabasag pinggan.
Hindi po pinggan ang binabasag ko, bahay bata po ang binabasag ko. Kaya yung mga lalaki dito, lalo yung mga feeling pogi, akala mo lang yan. Akala mo lang yan. Kung inaakala nyo na mainam ang maraming girlfriends, magulos dili kayo. Take it from me. Take it from me. Yung bang tipong manonood kayo ng sine, tapos ang papanoorin mo yung nakakatakot na hindi mo naman pinapansin nung una. Pero dahil may kasama ka, pipiliin mo yung nakakatakot. Kasi pag nagugulat yung baba, ay! Yayakapin sa'yo eh. At sasabihin ko naman, okay ka lang. Easy, nandito lang ako. Nasaan yung kamay niya? Nandito. Nandito, tumataas na nga eh. Paano po ako hinulma ng Panginoon? Ginamit ng Diyos ang mga pangit na pangyayari sa buhay ko para ipakita na kung ikaw, sabi niya, in His time, in my time, I will make all things beautiful. So, unang-una, hindi po ako karapat-dapat talagang maging pastor. As far as my experience is concerned. Immoral ako eh. Immoral ako. At hindi po natapos yan, mga kapatid. Hindi ko lang maikwento yung lahat. Kasi may mga bata eh. But given a time, sa couples night, malapit na po ang February, pumunta po kayo. I will have my full disclosure kung sino ba talaga si Pastor Ed. So number 1 is forged. Kailangan kang hulmahin ng Panginoon. Your experiences, good or bad, will be part and parcel of how your faith is being guided to completion. Letter A. Pwede bang i-maintain yung forge para makita na nila? Yan. Tapos letter A. Ayan, okay na pala. Align. So, mga kapatid, meron po akong mataas na ambisyon eh. So, bilang arkitekto, mabuti nga eh. Alam niyo ho ba na habang nag-aaral po ako ng arkitektura, gumagawa na rin po ako ng kasalanan. Kasama ko pa nga si Pastor Joe eh. Kasi mahilig kaming uminom eh. Hindi lamang po basta beer ang iniinom namin, draft beer. Yung nakabarrel. Okay? Siya naman po nagbabayad, hindi naman ako eh. Kasi may trabaho si John noon eh. Yung unibelt na yan, diyan kami ni Joe. Yung aking ambisyon, hindi nakaayon sa plano ng Diyos. Tingnan nyo gumagawa ako ng plano, pero yung plano ko sa buhay ko, hindi naka-align sa plano ng Diyos. Tanungin nyo ang inyong mga sarili. Marami kayong plano sa buhay ninyo. Amen? Nandyan ba ang Diyos sa planong yan? At nasaan siya? Gitna, unahan, ilalim, gilid, likod, saan? Nasaan ang Diyos sa plano ninyo? Sabi nga po ng Proverbs chapter 3 eh, trust in the Lord with all your heart and do not lean to your own understanding. And all your ways, acknowledge, align. Acknowledge Him and He will direct your path. Itutuwid ng Diyos ang liku-liku mong buhay if you are in an alignment with God. Pero bago ka maging aligned, kailangan pitpitin ka muna ng Panginoon. 2 years akong pilitpit ng Panginoon. Inilapit ako ni Diyos sa bandolino, sa may-ari ng bandolino. Dahil Christian na noon si Joe, natanggap naman ako. Isa akong kolektor, arkitektong kolektor. Dahil nagkaloko-loko nga ang buhay ko eh. Pangit ang plano ko eh. Ang dami kong sinayang. Kaya, nung sinisimula na akong pitpitin ng Panginoon, 2 years mga kapatid, wala akong pag-asa. 2 years. Pagkakaroon ako ng pera, ubos lahat.
Parang lahat na ng kamalasan nasa akin na. So, the Lord needs to purge me first. Kailangan niya akong pitpitin. Kailangan imudmud muna niya yung mukha ko. And then right after that, kailangan maging align. Sino po dito napilayan na? Sino po dito nabalian na ng ugat? Wala talaga. Wala. Wala akong nababalian ng ugat dito. Nababalian ng buto. O nababalian ng pag-iisip. Wala pa. Okay. 2 years, nagkaroon po kami ngayon ng support activity sa Bread of Life. Dahil kay Joe. Kay Boots. Buhay pa nun si Boots Conde. So, unti-unti parang naliliwanagan na ako. Unti-unti. Pero gumagawa pa po ako ng mga kasalanan noon. Not until my plans, my thoughts, my life, my everything are all aligned with God's, nothing sure and definite and straight will gonna happen. So, align. Kailangan pong nakaayon sa palatuntunan ng Panginoon. Now, what about I? I stands for instruction or instructed. Purge, align, instructed. Saan? Paano? Yung kaibigan po namin ni Pastor Joe, si Sister Margie, na ginamit ng Panginoon para ako kayo ma-born again, ginawa ko pa yun, mga kapatid. Wala akong magawang matino eh. Jowain ko nga ito. Jowa lang naman. Pero hindi po siya jowa material. Yung bang, sige lang, jowa lang tayo. Pero hindi ko alam, si Sister Margie na born again, na ginagabayan ng Panginoon, alam niyo ba mga kapatid, siya yung taong ang hilig manalangin, kahit na nasa kalye, hawakan yung kamay ko, mananalangin kami, hiyang-hiya ako. Hindi ako sanay manalangin na marami nakakakita eh. Madalas ako manalangin sa loob ng motel eh. Wala talaga. Hindi ako mapakinggan ng Panginoon eh. So parang, doon pa lang, kinahalukay na ng Panginoon ng puso ko eh. May ginagawa na siya eh. So pinitpit na niya ako, inalign na niya ako. Pagkatapos po nito mga kapatid, naanyayahan ako umate ng mga Bible studies. At nagustuhan ko mga kapatid. Nagustuhan ko magbasa. Madali naman ako makaunawa kung tutuusin. Hanggang sa nagamit na ako nag-exhort during love, courtship, and marriage. So nagustuhan ko yung ginagawa ng Panginoon. Unti-unti mga kapatid, nakakalimutan ko na yung kasalanan kong ginawa sa Panginoon. Napapatawad ko na yung sarili ko. Mahirap ba magpatawad? Pagkasagot po yung tanong ko, mahirap bang magpatawad? Mahirap. So, ibig sabihin, hindi mo pa pinapatawad ang sarili mo. Bago mo patawarin ang iba, patawarin mo muna yung sarili mo. Kasi bago gumawa ng kasalanan ng iba sa'yo, nakagawa ka na ng kasalanan sa sarili mo eh. So, open your heart to self-forgiveness. This is not anong terminology na para i-pacify ang sarili mo? No. Tingnan niyo si Judas. Humingi ba siya ng tawad sa Panginoon? Hindi. Hindi siya humingi ng tawad sa Panginoon, but he felt remorse. Ang remorse ay not equivalent to forgiveness or repentance. Hindi po. Sa akin, kung tutuusin, repentance must be vocalized. Repentance must be vocalized. It should be coming from within. Totoo ka, nagsisisi ka. So I was instructed in the word of the Lord. Alam niyo ba nangyari mga kapatid? Bago ako napunta dun sa Bulacan, nagpastor pa ako sa Masambong at doon ko nga muling nakita si Pastora Claire. 7 years ko pong hinawakan ang Masambong. Pero sabi ko nga, after 7 years, aalis na ako.
napasok po ako ngayon mga kapatid sa seminaryo. So unti-unti lumalawak na yung pananaw ko. Hindi ko natapos yung seminaryo ko dahil yung trabaho ko nga. Pero, eventually, nakapag-aral din uli ako. Natapos ko po yung aking master's degree sa applied leadership and theology. So, lalo pang nadagdagan. Hanggang sa nakapagturo na ako sa Bible school, hanggang nakapagturo ako sa postgraduate school, doon sa Bible school na yun. Kaya, mas lalo kong nagustuhan yung ginagawa ng Panginoon sa akin. Pero, yun ay instruction. Pero meron pa akong kailangan para makumpleto ko yung journey ko into faith. Let's come to T. T stands for trained or training. Trained or training. Bubuhin po natin to sa isang sentence mamaya. And that is my faith that tells, that faith that, ano yung tema natin? Faith and the stories it tells. Para makumpleto ko yung kwento ko. So I have been forged, I was aligned to, I was instructed to, and I underwent training. Yun nga po, nung ma-expose po ako, una po ako na-expose sa mga extension Bible studies under Butch Conde, under Pastor Lingkod Huani, under mga foreign pastors doon po sa Tagaytay. Those are part of my trainings. At yun nga, nung ako po ay makapag-aral na sa seminaryo at doon sa Bible school. So that's part of my training. At yung huli, para matapos na po tayo mga kapatid, yung huli, yung forging, yung aligning, yung instruction and training, ano po ang naging, pag pinagsama-sama niyo po yan at naintindihan niyo yung kalooban ng Panginoon, what would it create? Ano ang magagawa niyan? Letter H ay hope. Nabuhayan po ako. Okay. Romans 15:4. Buti na lang, meron tayong mga technical people. Ay, hindi po yan. Hindi yan. Mukhang, ano yan mukhang, ano yung ada sa Tagalog? Diwata? Oh. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance, thought in the scriptures, and the encouragement they provide, we might have hope. Ito po yung isang sentence ng faith na yan. Pakibura. And then pakitype ito. Ito na po yung aking buong outline. Ito lang. Ito lang yung outline ko. Pinaghirapan ko ito. Ang hirap-hirap. So, ang main idea behind the faith is forged to align to the instruction and trainings that deepens hope in God. Kailangan kong pagdaanan yung ayusin ako ng Panginoon. Remember the potter and the clay? Yung mamamalayok at saka yung ano yung tawag sa putik? Luwad. Yung luwad. Yung luwad, ako po yun. Madumi po ako eh. So, kailangan madumihan ng kamay ng Panginoon habang ako ay hinuhubog. At minsan, sa pag-spin, yung luwad, dahil
brittle niya, napaka-fragile niya, kahit na mabagal lang ang pag-ikot ng Panginoon, nababasag. Anong gagawin ng Panginoon? Kukunin niya uli ako. Lalamukusin niya uli ako. Lalamukusin niya uli ako. Kapatid, hanggang sa mabuo ang isang earthen vessel. Ako po yun, mga kapatid. Ako po yung marupok na vessel. Pero sa marupok na katawan na ito, itinatago ng Panginoon ang pinakamahalaga. Walang iba kundi ang kanyang banal na Espiritu. At ang kanyang mga salita. Imagine, babasagin ka, pero dyan inilagay ang napakahalagang salita ng Diyos. Nandyan ang banal na Espiritu Santo para ikaw ay pangunahan. Sa harap ng Diyos, ako po ay ginawa niyang makatuwiran. I was justified. I was justified by God. Ano lang ginawa ko? Mga kapatid, nung panahon na nasabi ko nga, naikwento ko na yun eh. Dahil nga nabisto ako doon sa ginawa kong kalokohan, I attempted to kill myself. I also intentionally put an end to my life. Pero ang ginawa ng Panginoon, doon sa madilim na kwarto sa krame, madilim, may Bible pala doon, hindi ko alam. Dahil nagko-contemplate na ako eh. Pinaplano ko eh. Sinabi ko sa sarili ko, pag tumalon ako sa building at bumagsak ako, matipilay ako, ang sabi ko, aray, masakit yun. Mararamdaman ko. Ewan ko lang kung naramdaman ni Cabral yun. Eh kung sasaksakin ko naman yung sarili ko, mararamdaman ko, mahihiwa yung laman ko, masakit din yun. Na ibig sabihin, I am very much aware. No? Pero ang sa akin kasi, nabukin na ako eh. Nakakahiya na eh. Pero ano bang ginawa, alam niyo ba kung anong ginawa ng Panginoon? Yung isang Biblia, na kulay pula sa madilim, hindi mo yan makikita eh. Mga kapatid, paki-plus nga yung Matthew 11:28 to 30. (28 to 30). Buo. Okay, sige. Tingnan nyo dito. Come to me. Doon pa lang eh. Meron ng pagkakataon. Lahat ng pagkakataon ay ibinibigay sa atin ng Diyos para lumapit sa Kanya. Huwag mo na lang hadlangan ng sarili mo. At huwag mong isisi yun sa kaaway. Yes, gagawin ng kaaway na hadlangan ka. Pero kung talagang gusto mo, sabi nga ni Sister Apple, ni Ga, kung talagang gusto mong pumunta, galing pa po ito ng Las Piñas. Ako kapatid, may sasakay na ako, nagpunta ako sa kanya, gusto ko na magreklamo eh. Pero ang dami mo naman tita nito, pa sa sulok ng mundo ka nagpunta. Ang hirap pumuntahan. Subdivision po kasi nakatira, BF Homes. Pero wala siyang BF ngayon. Single and ready to mingle. So, yung gusto pong manligaw dyan, na merong 25 bilyon, pwede po kayo manligaw. Mitikulosa tong kapatid na ito eh. Balidosa rin kasi ito, kaya pag humahanap ako dito, hindi pwedeng yung suot ko eh, ganun-ganun lang. Mahilig sa imported to eh. Lalo nung siya nagbabuy and sell pa, nako, ilang lugar na lang sa buong mundo hindi niya napuntahan. Antarctica, hindi pa niya napupuntahan, Jack. Malamig dun eh. Takot ang mga Bisaya sa malamig. Kaya tuwag-tuwa. Kasi pag nag-abroad siya, nagbumibili siya ng mga gamit, binibigyan niya ako libre. Tuwag-tuwa ako. Sana maulit muli. Sabi niya doon, come to me, lumapit kayo. The conversation is very personal. Mga kapatid, very personal po itong conversation na to. The Lord Himself is the one inviting us. Ang Diyos ang nag-iimbita kahit hindi kung sino-sino. Ang Diyos ng may likha ng langit at lupa at ng lahat ng nandito, yun ang nag-iimbita na lumapit ka sa Kanya. Diyos por Santo, Diyos Santissima Trinidad, mahabaging Diyos, lumapit kayo sa Panginoon. Sabi doon, come to me, all you. Wala pong exempted. Kaya gaano ka man kasama, kaya fit na fit po ako dyan. All you.
Wala talaga. Kahit gaano ka kasama, sabi doon, all you who are weary and burdened. Yung pong tipong wala ka ng pag-asa. Yung tipong sayad na yung baba at mukha mo sa lupa. Sabi doon, and ang unang gagawin ng Panginoon right after the invitation is to give you rest first. Pagpapahingahin ka muna ng Panginoon. Next. Take my yoke. Pagkatapos mo magpahinga sa Panginoon, paglapit mo sa Panginoon, ang sabi niya, dalhin mo ang aking pamatok. Pinagpapahinga ka pero pinagdadala ka. Di ba? Anong klaseng pahinga yon? Mga kapatid, sabi dito, dahil ito ay personal, ang sabi niya, take my, not theirs. My, take my yoke upon you, not upon them. So wag ka maghanap ng sisi. Take my yoke upon you and learn from me. That is the key word there. You will never come to understand and will never come to fully grasp the purpose and plans of God if you will not be able to learn from Him. Personal. Mga kapatid. For, ayan o, bakit? Meron kang assurance? For I am gentle and humble in heart. Pastor, nahiya po akong lumapit sa Panginoon. Tanggalin mo ng hiya mo kasi sabi ng Panginoon, I am gentle. Pag lumapit ka kay Baal, ay mapapahiya ka dyan. Hey! Bruce kung magsalita yung anak kong yan eh. Mabuti nga at nagpapaayos na eh. For I am gentle and humble in heart. Meron bang dahilan para ikaw ay ma-discourage sa Panginoon? Anong masama ang pwede mong i-ascribe kay Lord na babanggain yung salitang gentle and humble in heart? Diyos na yan, ha? Mahirap lumapit sa presidente, dadaan ka sa kordon bago ka makapunta sa presidente. Pero ang Panginoon mismo nag-iimbita, come to me. At inulit niya, pag lumapit ka sa Kanya, magkakaroon ka pa ng kapahingahan. Kapag nag-aral ka sa Kanya at inilagay mo ang pamatok mo sa Kanya, magkakaroon ka pa rin ng kapahingahan. Sa unang kapahingahan, magpapahingahin ang iyong pagal na katawan. Kapag nag-aaral ka na at ang salita ng Diyos ay nagpe-penetrate na sa iyong puso, pagpapahingahin niya ang iyong kaluluwa. Next. For my yoke is easy and my burden is light. Bakit kanya pinagdadala? Sapagkat ang dalahin na ang Diyos ang magbibigay sa iyo, ang pinakamagaang na dalahin na kayang bitbitin ng kahit sinong tao. Mga kapatid. So, anong tatlong bagay ang pwede nating makita dyan? You need to come first. Paano ka mag-come? You need to accept the invitation of God. Kailangan tanggapin mo ang panawagan ng Diyos. You need to accept. It is a must to accept the invitation of God. Because He knew very well how heavy your loads are. Minsan nga, nabasa ko yung load ni Marisa. Sabi niya, hindi ko na talaga kaya. Gusto ko lang sabihin, ano ba binibit-bit mo, troso? Ayaw mo kung seryoso yung sinasabi ni Marisa eh. Palagay ko sa mga anak yan. Kung hindi si Elaine, si Emerson. O si Marisa. O si Adrian. Hindi ko alam kung sino doon ang hindi ko na kaya. Si Marie? Kaya lang kaya eh. Mas ba si Marie? Hindi ko alam. O baka naman yung jowa niya dahil hindi na siya nagkikita. Hindi ko na kaya. So you need to come, you need to respond, you need to accept the invitation of God. The right after the invitation, what is the assurance? I will give you rest. First stage. Lahat ng nagpapakumbaba sa Panginoon, lahat ng nagsusuko ng kabigatan sa Panginoon, ang unang gagawin meticulously ng Panginoon, and metaphysically, you will find what? Peace. Bitawan mo sa Panginoon. Anong turo ko sa inyo noong Friday? Anong ginawa ni Jonah? Anong sinabi ni Jonah? Take me and throw me into the sea. Kapatid, throw yourself to God. Abandon yourself to God.
Ano ginawa ng dagat? Kinain siya eh. Kakainin ka ng dagat. Pero mga kapatid, nagpadala ng malaking isda ang Panginoon para saluhin si Jonah. Anong malaking problema na hindi mo kayang dalhin? Mas malaki ba ang malaking isda sa malaking Diyos? Mas malaki ba ang dagat sa malaking Diyos? Wala po, mga kapatid. Kaya nga, unang gagawin ng Panginoon, assuredly, I say unto thee, I'll give you rest. Sabi niya doon, learn from me. Take my yoke upon you and learn from me. Ano yung ibig sabihin ng yoke? Ito yon. You take this here, not here, here. Take my yoke upon you. Dalhin mo raw ang pamatok ng Panginoon. Saan mo to dadalhin? Saan mo to ilalagay? Hindi sa ulo. Hindi rin dito. Hindi rin dito. Dito. Pastor, paano ko bubuksan ng puso ko? At marapakalaki naman itong Bible na. Read. Read. Basahin mo. Sabi niya doon, take my yoke upon you and learn. Kaya nga sinabi na niya doon, ang aking salita ay ilawan. Ibig sabihin, makikita mo talaga ng maliwanag. Tatanglawan ka, yung nabasa mo, nagagawin mo, liliwanagan ka ng Panginoon. For I am gentle, ako ay maamo. Napakaamo ng Diyos. Alam niyo ba ang una kong ginawa nung panahon na yon? Under 2 years ako ng sa DA ng Panginoon, disciplinary action. Mga kapatid, I started reading the Bible intently. Nagpe-pray na ako noon, Lord, paano kaya ito? Alam niyo ba ang unang himalang ginawa sa akin ng Panginoon? Dahil naramdaman siguro ng Panginoon na para makaiwas ka sa mas malalo pang paguluhan sa buhay mo, may dadalhin ako sa'yo, matulog ka muna. Natulog ako. Sa bandolino ako natulog. Paggising ko, nandun na si Priscilla. Palakpakan niya naman si Priscilla. Ang sabi ni Priscilla sa akin, yung oras daw. Ang sama talaga ng mga utak ninyo, mga kapatid. Magtatawa kayo. After 2 years, dinala na ng Panginoon si Presi sa buhay ko. And the rest is history. Anong bahagi ng pananampalataya? Hindi na akong isa ang hinuhubog ng Panginoon sa pananampalataya. May kasama na ako, si Priscilla. At ang pinakamaganda sa lahat, mga kapatid, hindi lang kami dalawa, kasama na namin kayo, mga kapatid. Kaya magbigay na kayo ng tithes ninyo. Hinuhubog nga pala ng palataya ninyo. Kala nyo, ligtas kayo. Hindi. So, ano yung F? Ano yung A? Ano yung I? Ano yung T? Ano yung equivalent ng lahat? And that is grace. And that is love. Yun ang hope. At yun ako ngayon, mga kapatid. That is my personal journey in the way God molded my faith. He holds me so that I may be aligned to His instruction and be trained so as that training may help me deepen my hope in God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kahit yung lahat ito na yun. Panginoon, marami pong salamat sa biyaya na pinagkaloob mo po sa iyong lingkod. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na minarapat mo na maibahagi ko po, O Diyos, ang akin pong personal na pagtuklas, paglakad, pagsunod sa iyo sa pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa panahon na ako po ay
hinuhubog mo, pinapanday mo. Salamat, Panginoon, sapagkat itinuwid mo ang akin pong mga layunin, ang akin pong mga plano sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sapagkat ako'y iyong tinuruan. Salamat, Panginoon, sapagkat ako'y iyong sinasanay upang ang kasanayang ito, Panginoon, ay magdulot sa akin at magbunga sa akin ng malalim na pag-asa na naglalapit sa iyo, O Diyos. Salamat, Lord, sapagkat binigyan mo ng kulay ang buhay ko. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi lamang ako ang biniyayaan, 10 ng aking mga mahal sa buhay, ng aking mga pamilya, ng aking asawa at mga anak, mga kapatid at mga kapatiran. Silang lahat, Panginoon, ay bahagi ng paglakad na ito at paghubog mo sa aking pananampalataya. At ang dalangin ko, Panginoon, na sila'y mahubog din sa kapamaraan ng gusto mo at nawa sila'y maging bukas sa pagtanggap sa paraan ng paghuhubog mo sa bawat isa, Panginoon. Kung sakali man na kami, O Diyos, ay mabuwal, patuloy mo kaming itatayo at hindi mo pa ihintulutan na mawalan kami ng pag-asa at tiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po sa 19 na taon, Panginoon, ang inyong pong paggabay sa amin. Salamat, Panginoon, sa 19 na taon na hindi mo pinagkulang ang iglesyang ito. Salamat sa 19 na taon na dinagdagan mo ang bilang ng mga kaluluwang na ililigtas, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa paggamit mo sa iglesyang ito upang ibahagi din ang iyong mga salita sa kinapal. Muli, salamat, O Diyos, ikaw ang aming itinataas sa pagdiriwang na ito sapagkat ikaw ang dahilan kung bakit kami nandito. Panginoon, salamat po. Maingat ko pong ibabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Kami pong lahat ay magsasabi na Amen.